Hey guys, welcome to another video. Blessings here today. Magandang buhay ka, blessings. Ngayon ay pag-uusapan natin ang tungkol sa Tertiary Education Subsidy o TES program. Kung ikaw ay interesado, halina at ating alamin. Sa videong ito tatalakayin po natin ang mga sumusunod. Una, kung sino-sino ang karapat-dapat at kwalipikadong aplikante na maaring mag-apply sa Tertiary Education Subsidy o TES program. Pangalawa, ano-ano ang benefits ng Tertiary Education Subsidy o TES program. Pangatlo, kung ano-ano ang mga requirements o dokumento na kailangang ipasa. At ang pang-apat at ang pinakamahalaga, kung paano mag-apply ng Tertiary Education Subsidy o TES program. Kung ikaw ay interesadong malaman ito, halina at ating alamin. Ano nga ba ang Tertiary Education Subsidy o TES? Ang Tertiary Education Subsidy o TES program ay bahagi ng RA 10931 o Universal Access to Quality Tertiary Education Act na nilagdaan at isinagawa noong 3 ng Agosto, 2017, ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, bilang mahalagang bahagi ng kanyang priority legislative agenda. Ang scholarship program na ito ay kapaki-pakinabang sa mga estudyanteng Pilipino, lalo na sa mga hindi kayang mag-aral sa kolehiyo. Ito ay isang magandang pagkakataon para sa mga estudyanteng Pilipino na makatapos ng kanilang mga degree sa kolehiyo upang mabawasan ang kanilang problemang pinansyal. Sino-sino ang mga kwalipikadong aplikante sa Tertiary Education Subsidy? Ang mga mag-aaral na kabilang sa mahirap, vulnerable, at may maliit na kitang pamilya. Working student. Naka-enroll sa pampublikong paaralan, o vocational technical schools, o state universities and colleges o SUCs. O sa alinmang CHED-accredited na institusyon sa Pilipinas, tulad ng Higher Educational Institution at Local University and Colleges o LUCs. Naka-enroll sa pribadong paaralan ngunit nasa ilalim ng scholarship program, o walang kakayahan ang pamilyang magpaaral. Paalala, ang mga mag-aaral na kabilang sa pamilya na benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps, na galing sa DSWD National Household Targeting Office, ay priority po sa programang ito. Ano-ano ang mga benefits ng Tertiary Education Subsidy? Ang Tertiary Education Subsidy ay nagbibigay ng tulong pinansyal sa mga karapat-dapat na mag-aaral. Ang mga benepisyaryo ay tatanggap ng 20,000 pesos kada semester o 40,000 pesos kada taon ng akademiko. Para sa mga persons with disability o PWD, makakatanggap din sila ng karagdagang 5,000 pesos kada semester o 10,000 pesos kada taon.
Para naman sa mga mayroong board o licensure examination, maaari kayong makatanggap ng isang beses na reimbursement na nagkakahalaga ng 8,000 pesos. Ano-ano ang mga kailangang requirements sa tertiary education subsidy? Narito ang mga kailangang dokumento para sa tertiary education subsidy. Certified true copy ng Certificate of Enrollment o Certificate of Registration o anumang dokumento na inisyo ng paaralan na katibayan ng pagiging rehistrado o enrolled ng mag-aaral. Original copy ng Certificate of Indigency o Certificate of Residency na makukuha sa inyong barangay. Photocopy ng validated school ID ng estudyante. Photocopy ng PWD ID kung kinakailangan. Paalala, ang Commission on Higher Education ay hindi tumatanggap ng mga fake o peke na dokumento. Kung ang isang kliyente ay nagpasa ng fake o peke na mga dokumento at ito ay mapatunayan Commission on Higher Education, may kaukulang itong parusa at dadaan ito sa tamang proseso upang mabigyan ng tamang aksyon. Paano mag-apply sa Tertiary Education Subsidy Program? Kung ikaw ay naka-enroll na sa anumang state universities and colleges na accredited ng CHED, puntahan lamang ang inyong TES focal person o ang inyong scholarship coordinator sa inyong paaralan at sabihin na kayo ay interesadong mag-apply para sa Tertiary Education Subsidy Program. At ipasa ang mga kinakailangang dokumento. Kung ikaw ay kwalipikado, ang TES focal person o scholarship coordinator na ang maglalagay ng iyong application information sa TES portal. Ang scholarship coordinator na din ang magdidistribute ng funds sa mga beneficiaries. May grade requirement ba para sa TES? Wala pong grade requirement na kinakailangang mapanatili upang maging karapat-dapat para sa TES. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng tulong pinansyal at iba pang benepisyo, makakatulong ang Tertiary Education Subsidy Program sa mga mag-aaral na makamit ang kanilang mga pangarap at makapag-ambag sa pag-unlad ng bansa. Kaya ka-blessings, kung ikaw ay karapat-dapat para sa scholarship na ito, huwag mag-atubiling mag-apply at kunin ang pagkakataong ito, upang bumuo ng isang mas magandang hinaharap, para sa iyong sarili at para sa iyong pamilya. Para updated ka sa mga blessings na tulad nito, huwag kalimutang mag-subscribe, like at i-share. Sama-sama tayong magbigay ng blessings sa iba. Maraming salamat po mga ka-blessings.